Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MP Miko Pugay. Open letter to Claire Castro. Madam Claire Castro, sinabi ninyong may mga gurong nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Pagkatapos sumani ng batikos, sinabi ninyong hindi ninyo sinisisi ang mga guro at naglabas pa po kayo ng mga litrato at dokumento upang ipaliwanag ang konteksto. Pero linawin natin, hindi lahat ng paliwanag ay nakakabura sa bigat ng mga salitang unang binitawan. I agree. Yung paliwanag niya lalong nakadagdag ng lalo na yung hindi niya paghingi ng apology. Kaya kung nag-apology lang siya, tapos na sana ang issue. Sobrang taas ang ihi ni Auntie Claire. Tama na daw yung paliwanag niya. Ako mismo ay isang licensed professional teacher at dati ring nagturo. Yan, si MP Miko Pugay. Ako din. Licensed teacher ako. Pumasa ako ng board exam ng teachers 1980. 4 na taon akong nagturo. Alam ko ang sakripisyo ng mga gurong, kulang sa sahod, kagamitan at suporta. Pero araw-araw pa rin pumapasok upang magturo, gumabay at magsilbing pangalawang magulang ng mga bata. May mga gurong nagkakamali. Oo. Tulad ng ibang profesyon, may iilang hindi karapat-dapat sa kanilang tungkulin. Pero napakabigat at napaka-irresponsabling palabasing may mga guro sadyang nagtuturo sa mga bata na maging walang modo. Hindi dapat madamay ang buong hanay dahil lamang sa kilos ng ilan. Kung may particular kayong gurong pinatutungkulan, pangalanan ang insidente, ilahad ang ebidensya at hayaang dumaan sa tamang investigasyon. Huwag gumamit ng malalawak na pahayag na parang ang mga guro ang madaling sisihin sa mas malalim na problema ng kabataan at lipunan. Ito ang sampal ng katotohanan. Maraming guro ang hindi nagtuturo ng masama, sila pa nga ang sumasalo at nagtutuwid sa masasamang asal na natutunan ng ilang bata sa labas ng paaralan. Hindi sapat ang sabi na hindi ko sila sinisisi kapag ang nauna ninyong mga salita mismo ang nagbibigay ng impresyong sila ang inyong itinuturo. Correct, agree ako niyan. Yung impression sa pagsasalita ni Auntie Claire, sinisisi niya talaga ang mga guro. Yan ang aking pag-intindi. Kasi nga dati akong teacher Sinisisi niya talaga. Although sinasabi ni Auntie Claire, hindi ko naman kayo sinisisi. Yun ang dating Bilang Palace Press Officer, tungkulin ninyo maging malinaw, responsable at maingat. Paano maging responsable yan? Palingkera nga ang tawag ni dating ES Bersamin Palingkera talaga. Hindi siya professional. Ang mikroponong hawak ninyo ay hindi ordinaryong mikropono. Boses iyan ng palasyo.
Kaya bago ninyo paalalahanan ng mga guro tungkol sa paghubog ng asal, sana ipakita rin ninyo kung paano maging responsable sa sariling pananalita. Ay, walang pakialam si Auntie Claire sa kanyang pananalita. Kaya tama yung bansag sa kanya na ICC ng Malacanang. Bira ng bira. Wala siyang pakialam. Kaya kung bakit mababa ang rating ng Pangulo, nakakatulong ng malaki si Auntie Claire. Hindi props ang kailangan ng mga guro. Respeto, suporta at malinaw na pananagutan ang kailangan nila. Sabi dito, ang post na ito ay opinion at komentaryo tungkol sa isang usaping pampubliko. Ang sampal sa katotohanan ay matalinghagang pananalita at hindi panawagan ng anumang uri ng karahasan. Yon. Ang daming nag-like, halos lahat like and lahat nag-like, mga kaibigan ko, mga teachers itong So, Auntie Claire, kailan kayo humingi ng apology? Yun lang ang hinihintay namin, mga guro. Kasi ako, talagang guro ako by heart. Ayaw mag-apologize Kung ayaw niya mag-apologize, edi sige, karapatan niya yun. Kailang tayong mga guro ay may karapatan din nating magreklamo, magdamdam sa kanya. Sige, ilabas na lang natin. Pag isorbi kayo, bahala na kayo. O pag dating ng election sa 2028, yan na yung galit natin sa mga pahayag ng palasyo na nakakasakit ng damdamin, na ayaw namang mag-apologize. Ilabas natin sa baluta. Malapit na po ang 2028. By the way, salamat doon kay Teacher Carla na napakaraming supporters sa social media, 8 million. Nako, ang sikat ng teacher na ito, si Teacher Carla, nagsalita na rin siya na, Diyos ko, Madam Claire Castro, pag-isipan mo muna yung mga sinasabi mo, something ganun. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa Panimalay ni Ramil Sambalon din sa Upper Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop o mo ni siya ang gitabangan og yero. So mo ni ang pag-atopan karon kay iyang atop tapalang gyud. So muna ni ang kadako sa mga buslot og nangagisi na gyud ang iyang atop nga trapalang. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. O mo na ni ang makita sa gawas nga bahin. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat gid kayo ang nagtabang sa asin kay napulian na gid ang among balay nga trapal.
Nailis na rin kay napulo na good ni kabulan. Napulo na to kabulan imong trapal. O napulo na wa pa nailis di. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo karon nga natagan ko hero. Salamat gid og dako kay napanalanginan mi nga natagan mi karon. Salamat Gid sa Ginoo. Salamat. Adlaw nga natagan gid mi sin. Salamat kaayo.